Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihan at katapatan mo sapagkat hindi ka nagbabago sa buhay ng bawat isa po sa amin. We have received so much love and truly grace from you, Father God. You're so faithful within your promises. In all of your word, Father God, you are so faithful. Kaya naman hayaan mo, Diyos, na bigyan ka namin ng kapurihan at lalo ka naming pasalamatan lagi sa buhay ng basa po sa amin. Muli kaming mag-aaral ng iyong mga salita sa gabing ito. Hayaan mo, Panginoon, na ang karunungan na nanggagaling sa iyo, ang kaalaman na kinakailangan namin, O Diyos, upang maunawaan ang lahat ng iyong mga salita, ay pagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto sapagkat wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. That's why we entrust to you everything, O Lord God, from start to finish. Let our ears really be open and let our hearts, O Lord God, truly understands every word by the Holy Spirit. At naniniwala po kami, Panginoon, na anuman ang mga bagay na hadlang na ilalagay ng kaaway sa aming mga kalagitnaan, ito'y wawasakin at sisirain mo sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. At nananangan kami sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang ang maghahari at tunay na gagawa sa buhay ng bawat amin. Pagpalain mo sa gabing ito ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kailang mga handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito lagi sa kanila ng siksik, nagumapaw, Panginoong God, ng mga pagpapalang walang sukat ikalalagyan. At hayaan mo na magamit mo mga salaping ito sa ikalalagok at pagpapalawig pa ng gawain ipinagkatiwala mo sa amin. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po at ibinabalik namin sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Please open your Bible to Acts chapter 8. Mga Gawa, Kabanatang 8. Talata po'y 9 hanggang 24. Acts chapter 8 verse 9 up to 24. Sabay-sabay po nating babasahin. Datapwat may isang tao na nagngangalang Simon na nang unang panahon manggagaway sa bayan at pinahanga ang mga tao sa Samaria at nagsasabing siya'y isang dakila na siyang pinakikinggan nilang lahat buwat sa kaliit-liitan hanggang sa kadakadakilaan na sinasabi, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. At siya'y pinakinggan nila sapagkat mahabang panahong pinahanga niya sila ng kanyang mga panggagaway. Datapwat na maniwala sila kay Felipe na nangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Kasi si Simon man ay naniwala rin at nang mabautismuhan na ay nanatili siyang kasama ni Felipe at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa ay napahanga siya. Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nga sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan, na nang sila'y makalusong, ay pinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ng Espiritu Santo, sapagkat ito hindi bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nang magkagayo, ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay binigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo, sapagkat inisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi sa ni kapalaran man sa bagay nito, sapagkat ang puso mo hindi matuwid sa harap ng Diyos. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso.
sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa apko ng kapaitan at sa tali ng kantapalasanan. At sumagot si Simon at sinabi, ipanalangin ninyo ako sa Panginoon upang huwag mangyari sa akin ang nalimang bagay sa mga sinasabi ninyo. Amen. Learn from your lesson. Mula po sa sulat na binasa po natin sa Acts, sa Book of Acts, napakadali pong unawain what is really the problem about Simon. Simon po, ang tinutukoy po na Simon po dito sa ating talatang binasa, ay hindi po si Simon Pedro, kundi si Simon na manggagaway. Malaki yung problema po kay Simon. At alam natin na napansin siguro natin kung ano yung malaking problema na nararanasan po ni Simon. But the real problem is not only the heart of Simon, but the problem is Simon is already a believer. At alam niyo po ba na kapag pinansin po natin at lubos natin pinag-aralan yung talata po na binasa po natin sa Acts chapter 8, maybe we can see our lives. Makikita po natin yung sarili natin. We will not only see Simon, but we will see ourselves. Ang makikita po natin ang ating mga sarili at hindi po si Simon. Kasi kung titingnan po natin, practically, wala po naman talagang ginawang kasalanan si Simon. Amen po ba? Wala po siyang ginawang kasalanan. Bakit? Sapagkat ang hinahangad lamang po niya ay taglayin po niya yung kapangyarihan, katulad ng kapangyarihan naranasan ni na Simon Pedro, ni na Felipe, at ibang mga apostol na ginagamit ng ating Diyos. Amen? Yun lang po yung hinahangad niya. Pero kung titingnan po natin, what really the problem to Simon? Kung ano po talaga yung naging problema kay Simon? Because why? He's a believer. Amin po ba? Meron na po siyang pananampalataya sapagkat ang sabi nga po ng talata na binasa po natin, isa si Simon sa mga nagpabautismo. Amin po ba? After hearing the word of Philip, matapos po nilang mapakinggan yung mga pangangaral na ginawa ni Felipe about baptism, about Jesus Christ, about the salvation, si Simon po mismo namang gagaway dati ay kumilala rin sa Panginoon. Which means, di ba, katulad din po natin si Simon na before, bago po naging ganito yung ating mga pananampalataya, hindi man tayo manggagaway, pero naniniwala po ako na iba pa rin yung pananampalataya at paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi pa natin lubusan nakikilala at hindi po natin naiintindihan pa yung tinatawag na salita ng Diyos. Amin po ba? Kasi di ba, kapag hindi talaga natin, kulang tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos, we will only live according to what we want. We will only live according to what is really our will, not the will of God. Hindi na po yung will ng Diyos. Amin po ba? Hindi na po yung hinahangad ng Panginoon sa buhay ng basa atin at namumuhay na lamang tayo. Paano gusto natin? Amen? Yung nakikita natin yung sarili natin kay Simon, ganito rin ako. Amen? Na bagamat isang mananampalataya na kapag talaga kahit sabihin na nating mananampalataya tayo, pero pag hindi natin naunawaan yung katwiran at kalooban ng Diyos na sinasabi sa salita ng Diyos, then we will fail. Mabibigo po tayo. At baka darating din sa pagkakataon, mas malala pa ang gagawin natin sa ginawa po ni Simon. Later on, makikita po natin ano ba talaga ang naging problema ni si Simon doon sa buhay po niya bilang isang mananampalataya. Lahat po ng mga mananampalataya, lahat ng Kristiyano, pinagdaanan po ang ganitong karanasan. We all experience, amin po ba? Bakit? Kasi wala tayong sapat na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Diba sabi nga po ng Panginoon sa Hosea, ang aking bayan ay napapahamak dahil bakit? Sa kulang sa kaalaman. Kapag tayo po'y kulang sa kaalaman, amin po ba, doon sa mga bagay na niloloob ng Panginoon sa bawat sa atin, maaari tayong mapahamak. We will perish. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos, that we will all perish if we are lacked of understanding. Hindi po sinabi po na wala tayong pananampalataya. Ang problema po,
kulang tayo doon sa tinatawag na kaalaman. Bakit, Pastor? Siguro magiging katanungan sa atin, bakit, Pastor, hindi ba sapat na sabihin ako'y mananampalataya? Di ba? All of us here in the church, alam ko po, ibinibilang natin yung sarili natin bilang mga mananampalataya. But the problem is, kapag kulang tayo sa tinatawag na kaalaman, magkakaroon ng tinatawag na mixed up. Pag sinabing mixed up, halo-halo. Inihahalo natin yung katotohanan doon sa mga bagay na ating kaalaman. O doon sa mga bagay na tinataglay po nating karunungan. O mga dati po nating napag-aralan. At alam po natin na malaking magiging problema kapag yung tunay na pananampalataya o yung tinatawag na katotohanan ay ihahalo natin doon sa tinatawag na salita ng Diyos. Bakit? Kasi darating sa pagkakataon, we will persuade. Alam niyo po ba yung tinatawag na persuade? Pag sinabing persuade, yung nangangatwiran tayo. Amin po ba? Ipinipilit at iginigiit natin yung atin kaysa doon sa alam nating ang katotohanan. Hallelujah. Yung igigit natin, ipe-persuade natin, yung kahit na naririnig natin, amen po ba, ganyan ang nararanasan na marami man na, yes, of course, we are still in the church. Nasa iglesia tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. But because we have our own righteousness, meron tayong sariling kakayan, meron tayong sariling kaalaman, at nananangan tayo doon sa ating sariling kakarunungan, pinipersuade natin yon. Iginigit na, hindi. Ito yung basta't ako. Ito, ganito. Ipine-persuade natin yung katotohanan. That is what really the problem is. Ipipersuade natin yung mga bagay na dapat po sanang gagawin po natin na hindi natin magawa. Why? Because we have our own righteousness. Meron tayong sarili nating kaalaman. Kaya sabi dito, amin po ba, it will become a very big problem, not only in your faith life, but also in your spiritual life. Mas magiging malaki ang problema nito sa iyong buhay pananampalataya at sa iyong buhay spiritual. Hallelujah. Kasi kung titingnan po natin si Simon, kapag tatanungin ko po kayo, seryoso ba talagang tinanggap ni Simon ang Panginoon? Sa tingin niyo, seryoso bang tinanggap ni Simon na manggagaway ang Panginoon? Nung nangaral po si Felipe, seryoso po ba siyang nanampalataya sa Panginoong Hesus? Sa tingin niyo, seryoso ba o hindi? I think, kung ako'y tatanungin po ninyo, seryoso siya. Bakit? Nagpabautismo siya eh. Isa po siya dun sa nabautismo ni Felipe after hearing the Word of God. Amin po ba? Nagkaroon po siya, kaya nga po, lagi po natin naririnig about our old self, di po ba? Yung tinatawag na datihan nating pagkatao, luma nating pagkatao. Actually, our enemy, our true enemy is the devil. Pero sa totoo lang po, ang diablo, wala nang magagawa sa atin eh. The devil cannot harm us, especially if you are regarding the Word of God as your faith. Itinuturing mo na yung salita ng Diyos ay ang iyong pinapanaligan at ang salita ng Diyos ang iyong pinangawakan, hindi ka kayang gibain ng anumang gawa ng diablo. But our true enemy is our self. Hallelujah. Sa tingin niyo po ba, kung bakit hindi mo nagagawa yung dapat nagawain mo para sa Panginoon ay dahil sa diablo? Of course, naniniwala naman ako talaga na merong portion. Amin po ba? May portion ng dahilan kung bakit hindi mo nagawa yon ay dahil sa diablo. Pero sa totoo lang, hindi lahat iyon ay kaparaanan at kagawain ng diablo. It is yourself. Sarili natin. Kasi naniniwala ako kung tayo tunay na mananampalataya, we can rebuke the devil. We can resist the devil in our lives. Kaya nga, lahat ng bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa atin, magagawa natin na walang sagabal. Amen? Kasi mananampalataya na po tayo eh. Pero ang problema, gusto rin natin. Amen? Gusto rin natin yun. The devil, amen po ba? Katulad, halimbawa, huwag kang magnanakaw. Alam po ng mga mananampalataya, bawal ang magnakaw. At ayaw ng Panginoon na magnakaw. Pero bakit nagnakaw yung kapatiran?
Gusto niya. Hindi natin pwedeng lahat isisi sa dyablo. Amen po ba? Because we have the power. Meron yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Ano sinabi po sa unang 1? Greater is He who is in you than he who is in the world. Mas makapangyarihan ng Diyos na nasa iyo kaysa sa Diyos na nasa makasanlibutan. So, ibig sabihin, ang dyablo kapag ka nakita po ang isang tunay na mananampalataya, di ba? Sabi nga po ay nanginginig. That's why when the demons saw Jesus Christ, amin po ba, ina-approach pa lang ng Panginoon yung inaalahan ng demonyo, nanginginig na eh. Hallelujah. Why? Because the power of God is in Jesus Christ. Pero nasa na ba ang kapangyarihan ng Panginoon ngayon? Nasa atin na. Hallelujah. Nasa atin yung kapangyarihan yon. The same power, the power that Jesus Christ had, yung kapangyarihan na taglay ni Jesucristo, yun din ang kapangyarihan taglay ng bawat sa atin. Naniniwala po ba kayo? Hallelujah. Taglay po natin yon. Kaya nga diba, if Jesus Christ rebuked the demons, we can also rebuke the demons. If Jesus Christ overcome the devil, we can also overcome the devil. Di ba? Sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, kaya kayong lahat ng mga anak ng Diyos ay magtatagumpay din. Amen. Hallelujah. Ang problema, itong si Simon, di ba? Alam niyo po, natutuwa pa nga ako kay Simon. Bakit? Naging worker siya. Alam niyo bakit sinabi nating naging worker? Kasi sabi doon, basahin nga po natin yun. Para hindi nyo sabihin, si pastor gumagawa-gawa lang ng mga salita. Para lang ma-rebuke kaming mga manggagawa. Amen po ba? Sabi po dito, praise the Lord. Doon sa 13, si Simon man ay naniwala rin at nang babautismuhan na, ay nanatili siyang kasama ni Felipe. So, ibig sabihin, after he was being baptized, he believed and be baptized, anong sabi dito? He remained to be with Philip. Kasama po. So, makita natin, agree na po ba kayo ngayon na naging worker si Philip? So, ibig sabihin, si Simon po, hindi basta-basta mananampalataya lang. He became a worker. Hallelujah. Hindi siya, kumbaga hindi lang siya, nasasabi ko nga, Lord, nakakaano to. Kasi di ba, na maraming mga mananampalataya matagal na sa church, pero hindi ninasa na maging manggagawa. Pero bumilib ako kay Simon. Bakit? Kasi right after he believed in the Lord and being baptized, he chose to be a worker. Amen? Alam natin yung transition, hindi po natin alam kung gaano katagal. Amen po ba? Na naging manggagawa at nanatili siyang kasama. Amen po ba? Nakikita niya nga yung mga himala na ginagawa ni na Philip. Hallelujah. Pero, right after he saw, amen po ba? Nung nakita niya na po yung tinatawag na tanda, himala na ginagawa po ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus, dito na po nagumpisa ang problema ni Simon. Biglang bumalik sa pagkakataon yung kanyang tinatawag na lumang pagkatao nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Ang sabi po ng talata na binasa natin, kinikilala si Simon. Sino daw kumikilala kay Simon? Maliliit at mga dakila. So, ibig sabihin, mahihirap, hindi lang mahirap, kundi maging mayayaman. Hallelujah. Lumalapit sa kanya. Kasi manggagaway siya. Alam niyo po yung manggagaway? Para siyang Dr. Kwak-Kwak. Amen. Para siyang, ang tawag dito, albularyo. O yun, that is the right term. Para siyang albularyo. Kung may karamdaman, hindi lumalapit sa doktor, sa kanya lumalapit. Amen. Ganun masyadong respeto na natanggap ni Simon. Pero tandaan po natin, kapag tayo nakakilala sa Panginoon, hindi na tayo ang ipinapakilala, kundi si Kristo. It is not ourselves. Kahit si Pablo, di po ba, nung naging manggagawa na siya at naging worker na siya ng ating Panginoon, ang ipinagmamalaki ba ni Pablo o ni Pedro ay yung kanilang mga sarili? No, it is Jesus.
Sabi nga po, di ba ang naging pangangaral nga ni Pablo, tinuruan niya tayong huwag ipagmapuri ang sarili, kung meron ka mang ipagmamapuri, iyon ay ang ating Panginoon. So Simon begins, ito na po, nag-umpisa na yung malaking problema ni Simon. Bakit? Nag-umpisa sa inggit. Hallelujah. Nagkaroon siya ng tinatawag na, it is better for me to have that power. Kasi kung meron akong ganung klase ng kapangyarihan, alam niyo po, tayong mga mananampalataya, kung nakakakita po kayo ng mga kapatirang nagagawa nila at hindi mo nagagawa, huwag mo kainggitan. Because that is gift. Naniniwala ko, hindi lahat ng gift natin pare-pareho. Amen? Maaring, di ba? Maaring ang gift sa kanya ay ganito, di ba? Kaya, di ba, ipinaliwanag sa atin ni Pablo para tayong sangkap ng isang katawan. Hindi lahat mata, hindi lahat paa, hindi lahat kamay. Pero sabi niya, hindi pwedeng, kahit na ikaw ay paa, hindi pwedeng sabihin ng paa na hindi niya kailangan ng tenga. Amen po ba? At hindi rin pwedeng kung ikaw ay tenga, hindi pwedeng sabihin ng tenga na hindi niya kailangan ng mata. Kaya sabi ni Pablo, paano kung lahat paa? Kung lahat tenga, kung lahat ay mata? Hindi pwede. Kaya doon po mapasok, kung titingnan po natin, really the problem begin. Kasi hindi naintindihan, maaring dumating sa pagkakataon na hindi na naintindihan ni Simon na mga gaway dati, kung anong ibig sabihin ng, this really a gift. That God will use me in this gift. Hallelujah. Kaya dumating sa pagkakataon, ang naging malaking problema pa kay Simon, ginamit niya pera. Papalitan ko ng salapi, yung klase ng kapangyarihan na meron kayo, bigyan niyo ako. Amen? Kasi dumating na sa pagkakataon, alam niyo po ba, na bumabalik na yung dati niyang kasi nga, di ba, sanay siya na siya ay kinikilala. Sanay po siya na siya po ay, ang tawag dito, yung simpatsya ng mga tao. Yung mga tao, lagi siyang hinahangaan. At naniniwala ko na gustong ibalik ito ni Simon sa kanyang sarili. Hallelujah. Gustong itong ibalik. Pero alam niyo po ba na kahit na gano'n si Simon, humanga pa rin ako sa kanya. Alam niyo kung bakit? Because when Peter rebuked him, di ba sabi, anong rebuke ni Simon, ni Pedro sa kanya? Kasama mong mapapahamak ang iyong salapi. Alam niyo po, ang sinabi po ni Pedro sa kanya, masakit eh. Ang sinabi po ni Pedro sa kanya, nakita ko na ikaw ay nasa abdo ng kapaitan at sa tali ng katampalasanan. So, ibig sabihin is, you are really not good. Amen po ba? Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng nasa abdo ka ng kapaitan? Alam natin na pinakasangkap ng katawan natin ng abdo ang pinaka-mapait. Amen po ba? Parang sinabi na rin ni Pedro doon, ang sama ng ugali mo. Sobrang sama ng ugali mo. Pero ang nakakatuwa po dito kay Simon, never have hate in his heart. Hindi siya nagkaroon ng anumang galit kay Pedro kahit na na-rebuke po siya. Kahit na napagalitan po siya dahil dun sa lumang pagkatao niya na nagmamanifesto sa kanyang buhay, wala tayong narinig kay Simon na lumaban siya kay Pedro, sobra ka namang magsalita sa akin. Amen? Baka hindi mo lang ako kakilala. Sobra ka magsalita sa akin. Sino ka ba? Hindi po siya nagsalita ng ganyan. Alam niyo po, ang sinabi po ni Simon, ipanalangin ninyo ako sa Panginoon upang huwag mangyari sa akin ng alinmang bagay na sinasabi ninyo. Dito natin makikita that Simon, again, amen po ba, kahit na nakita natin nagmanifesto yung kanyang lumang pagkatao, naramdaman niya uli sa kanyang sarili na he felt sorry. Mali ako. Amen. Ilan kaya sa atin dito na tumatanggap ng kamalian?
When we are rebuked, kapag tayo po ay pinapagalitan, kapag tayo po ay tinutuwid at itinatama doon sa ating kamalian, ilan po kaya sa atin ang hindi nagtatampo at hindi nagagalit doon sa nag-rebuke sa Kanya? Kasi diba, kung natatandaan po natin, kapag ka daw panatag ang puso natin at wala tayong problema, old self cannot manifest. Pero kapag matindi ang problema natin at meron tayong pinagdaraanan, doon nagmamanifesto ang ating lumang pagkatao. Hallelujah. Kaya dito makita natin, amen, unti-unti, hallelujah, hindi kasi namalayan, amen po ba, really, Simon did not recognize the existence of his old self. Kasi akala niya na sapat na po siya na manampalataya, sapat na po siya ay magpabautismo, sapat na po siya na siya ay maging manggagawa ng ating Panginoon at kasama niya ang mga apostol. Hindi niya nabantayan ang kanyang sarili. That's why the old self manifests. And when the old self manifests, also the problem manifests. Kaya yan din yung magiging malaking problema sa atin kapag hindi natin pinansin yung sarili po natin. You need to guard yourself. Kailangan nating bantayan yung sarili natin lagi. Amen? Kasi yung pagkikipaglaban po natin, yung spiritual life natin, yung faith life ng bawat sa po sa atin, ito po ay nagpapatuloy araw-araw. At makikita natin ito sa ating mga buhay. Hallelujah. Ang labanan natin, not only the church. When we are at home, when we are outside, kung saan man tayo pumaparoon, meron laging labanan. Hallelujah. At ang kailangan po ay maging better believer tayo. Kaya nga, ang itinuturo ng Panginoon sa atin, we need to have a lesson learned. Amen. Kasi naniniwala ako na si Simon, katulad ni Simon, natuto siya. Amen po ba? Sa pamamagitan ng pagre-rebuke, sa pamamagitan ng pagtutuwid ng mga apostol sa kanya, hindi niya itinuring yun na. Amen po ba? Nakawalan sa kanya. Itinuring niya yun na, I will really learn from the lesson of the Lord through the Word of God. Doon mismo sa salita ng Diyos, matututo ako. Hallelujah. Because in the science, katulad po ng science and miracles, amin po ba? Tandaan po natin, hindi po kailangang manghingi. Amin po ba? Hindi kailangang manghingi ni Simon ng kapangyarihan magpagaling. Yung kapangyarihan po na magpatong ng kamay. Bakit? Anong sabi po sa Marcos Kabanatang 16, talatang 17 hanggang 18? At lalakit ang mga tandang ito sa mga nagsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan, ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisipag galing. So sabi doon, yung tinatawag na purpose of the miracles. Hallelujah. Yung mga tanda at kababalagan na yun na nakita po ni Simon. Kaya nga kung may nakikita man po tayo sa ating mga kapatid na nagagawa nila pero hindi mo nagagawa, do not ask question, bakit sila nagagawa nila? You ask yourself. Kasi ipinangako na ng Panginoon sa atin kapag meron tayong pananampalataya, what things, amin po ba, will follow to those who believe. Sabi niya, makakapagpagaling ka ng may karamdaman. Makakapagpalayas ka ng demonyo. Hallelujah. At makakapagpatong ka ng mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisipagaling. So which means, tayo po mismo, amin po ba, so kahit na po, hindi po sinabi ito ng mga apostol kay Simon na manggagaway dati, pero ipinapaliwanag ngayon sa atin. Amin po ba, that everyone can freely experience the power and the grace of our faith kung meron tayong tunay na pananampalataya. Hallelujah. Yung pananampalataya natin na magdadala sa atin doon sa tinatawag nating spiritual
victory, amen po ba, and our faith success, ay mangyayari po yan. Amen po ba? Lahat yan ay magagawa at makagagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni Pedro, di po ba? In Acts chapter 3, verse 6 and 7, magawa kabanatang 3, talatang 6 at 7. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, lumakad ka. At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya itinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at ang mga bukong-bukong. Si Peter mismo, sinabi niya mismo, I don't have anything in my life. Nung sinabi niyang wala akong pilak, wala akong ginto, it means wala akong magagawa. Amin po ba? Hindi ako ang gagawa ng anumang bagay. Sa buhay po hindi ng bawat sa atin, yun ang sinasabi ng Diyos kay Pedro, kay Simon, na manggagaway dati. Huwag mong ipagmamalaki kung anong meron ka, di ba? Yun yung naging malaking kasalanan niya eh. Kasi bakit? Binibili niya yung kapangyarihan ng Diyos. Pinapalitan niya ng salapi, nakala niya, mabibili niya yung kapangyarihan na taglay po ni na Pedro. That even Peter, kahit si Pedro po, hindi kailanman ipinagmalaki niya kung ano siya. Kaya nung sinabi niya, I don't have gold, I don't have silver, amin po ba? Hindi po ang tinutukoy niya lamang po dito ay ginto at pilak talaga. Ibig sabihin, no, I don't have any power, I don't have any knowledge. Amin po ba? Ang tanging taglay-taglay ko ay si Jesus. Kaya nga, church, ang tanong sa atin dito ngayon, what do you have? Anong meron ka ba ngayon? Hallelujah. Minsan, ang meron tayo, yabang. Minsan ang meron tayo, pagmamalaki. Minsan ang meron sa atin, pride. That's why Jesus Christ cannot be manifest. Hindi nagmamanifesto si Kristo sa buhay na ba sa atin. Kasi mas malaki pa po yung nasa atin, kung anong meron tayo. Kasi unless na tayo maging zero, amin po ba, at isipin natin mabuti na kung wala si Jesus, wala tayong magagawa. What do you have in your life? Amen? What do you have in your life? Kaya di ba, kapag may pera tayo, hindi tayo natatakot. Amen? Pag may pera tayo, hindi tayo natatakot. Kasi we can buy eh. Pero subukan mo pag wala kang pera. Nangangamba ka. Kasi, paano na bukas? Paano na sa susunod? Amen po ba? Di ba nag-uumpisa ang takot kapag wala tayong pera? Tama ba? Pag may pera ka, hindi ka natatakot. Wala po tayong bigas. Itong 1,000, pumunta ka doon kay MJRM. Hallelujah. Pero kapag halimbawa po, yung kasama mo sa bahay, wala tayong bigas, wala rin siyang pera. Doon na nag-umpisa ang takot, ang pangamba. Amen po ba? Pero nakalimutan natin, higit pa sa pera ang meron tayo. At yun ay si Jesucristo. Hallelujah. Lesson learned sa buhay ng bawat atin. Amen. Hindi po masamang magkaroon ng pera. Pero huwag mong hayaan na mag-rely ka lang sa pera. Kaya tignan mo, kaya ang sinabi po ni Simon Pedro kay Simon, mapapahamak ang kasama ng iyong salapi. Hindi po sinasabing mapapahamak ang taong may mga salapi. Pero wag nating ipagmalaki kung anong meron tayo. Ang tangi ipagmamalaki natin, meron tayong Kristo. Meron tayong Jesus sa buhay ng basa. That is really our lesson for today. Hallelujah. Yun yung itinuturo ng Panginoon sa buhay na, I don't have these things. Wala akong boses. Amin po ba? Wala akong lakas. Maaring wala akong kagalingan. Pero kapag si Kristo ang nasa akin, everything will be manifest. Lahat ay magmamanifesto kapag si Kristo ang nasa akin. Amen? Alam niyo po, mas maganda nga pong manalangin kapag may takot ka eh. Kasi bakit? Alam mong wala kang kaya. At si Kristo lang ang kailangan mo. That's the reason why men have problems. Kasi naniniwala tayong our problems becomes a blessing. Bakit? Kasi kung may problema ka, yun yung malaking pagkakataon ng Diyos sa'yo para lumapit sa Kanya at magtiwala. Kasi nga, pag walang problema, hindi ka naman masyadong lumalapit.
Hallelujah. Sabi nga ng mga tao, ang lakas ng iyak mo kapag may problema. Di mo ba, pag may problema tayo, hindi pa man tayo, kinakausap ko pala, anong problema mo? Umiiyak ka na kagad. Hindi pa nasasabi. Tama? O kasi di ba, you're so kumbaga parang masyado kang sensitive. Hallelujah, kaya masyadong natatash ka agad yung puso mo kapag may problema ka. Pero kapag wala kang problema, wala lang Di mo ba? Wala yan. Amen. Kaya nga kapag nakakita ka na may problema, tas ikaw wala kang problema, tas, ay naku, kayang-kaya mo yan. Ay, nung ikaw na. Hallelujah. Di ba? Totoo yun. Doon na mapapatunayan, talagang wala akong kaya. Si Kristo lang ang may kaya sa akin. Kaya, di ba nakakatuwang isipin na kapag dumadating sa pagkakataon na meron tayo, tapos bigla tayong nawawalan, pero huwag mong hayaang mawala pa rin yung pananampalataya mo. Hallelujah. Kasi hindi lang naman sa lahat ng meron ka, nandoon ang Panginoon. Tandaan mo, lalo na sa iyong kasalatan, nandoon ang Panginoon. I remember one worker na ikinwento niya sa akin yung isang awitin na Footprints in the Sand. Totoo naman, di ba? Wala po sa Biblia yon. Wala po yun sa Biblia. Pero sabi ng awiting iyon, sabi nung lalaki, bakit Panginoon sa oras ng aking bigat ng problema na kung saan hindi ko na kaya, dadalawang footprints na lang. Set of footprints na lang ang nakikita ko. Sabi niya, kasi iyon yung panahon na binubuhat kita. Kasi iyon ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya do not lose hope. Amen? Kapag may problema kayo, sabihin nyo kagad, salamat Panginoon, because this is your way for me to receive blessing. Iyon yung pagkakataon Kaya nga sabi ni Pedro, wala akong ginto, wala akong pila, pero meron akong ibibigay sa'yo ang pangalan ni Jesucristo, lumakad ka. Amen? That's why, in our lives, what do you have? Amen? Kung meron ka ngayong may pinagmamalaki ka pa, meron ka pang sa sarili mo, wala kang problema ngayon. Hallelujah. But, kung wala ka ngayon, pero taglay mo sa Jesucristo, higit ka pang mapalad dun sa meron. Kasi lahat ng ginto at pilak nauubos. Pero sa Jesucristo, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. That's why Peter acknowledged that there is no other who is above. And that is only the Lord. Amen po ba? Kaya nga kanina, habang pinapag-aralan ko siya, sabi ko, Lord, napapalakas mo ako dito. Kasi nga, naramdaman ko yung kahalagahan nung itinuturo ng Panginoon kay Simon. Hallelujah. Hindi mo kailangang hanapin ang kapangyarihan. Nandyan yan. Once you have faith in the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ will manifest in you. Amen? Kaya, tingnan po natin sa Acts chapter 13, verse 9. Datapos si Saulo, na tinatawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata. Si Paul, wala rin po siyang ipinagmamalaki. The reason why he can manifest signs and wonders in his life, it is because he was filled with the Holy Spirit. Sabi nung inawit natin kanina, come Holy Spirit, fall on me now. That is in English Yun yung English nun. Hindi ko alam sa Tagalog hindi ko kabisado. Pero sa English nun, kabisado ko. Diba? Come Holy Spirit, fall on me now. Come Holy Spirit, fill in me now. Amen po ba? Sabi niya, nothing can compare to you. Sabi niya doon, walang maihahambing sa'yo at hindi ka maihahambing kahit kanino. Hallelujah. Kaya mapalad ang mga tao, ang tanging inaasahan ay ang ating Panginoon. Di ba sabi ni David, mapalad ng isang taong ang Panginoon ang tanging niyang inaasahan. Hallelujah. We will not, sabi nga, hindi tayo magtitiwala sa mga material na bagay, hindi tayo magtitiwala sa ating kalakasan, hindi tayo magtitiwala sa ating karunungan, ang tanging pagkakatiwalaan po natin ay ang ating Panginoon. Lesson learned. Amen po ba? Iyon yung pagtuturo na ginawa ng mga apostol kay Simon. Hallelujah. Itinuro sa kanya, hindi mo kailangan hanapin
Kung talagang ikaw ay may pananampalataya, kahit hindi kita patungan ng kamay, dahil sa iyong pananampalataya kay Yesu Kristo, si Yesu Kristo gagawa sa iyong buhay. Kaya di ba, when Paul, nung si Pablo po ay pupunta kay Felix, di ba, nasira po yung barko. Dahil doon sa malakas na bagyo. At anong nangyari? Sabi niya, walang tatalon sa inyo. Ang sino mang tatalon sa inyo sa barkong ito, aalis, mamamatay. Kaya kung gusto niyo mabuhay, manatili kayo sa barkong ito. At nung malapit na po sila sa Malta, doon po sila bumaba doon sa barko. Pero pagbaba nila sa barko, nung nandun sila sa dalampasigan at sila'y basang-basa, kailangan nila magpatuyo, kaya sila'y nagsiga. Yung hawak-hawak mismo ni Pablo na nakahoy, mayroong ahas na ulupong. Hindi lang basta kobra, kundi ahas na ulupong. The most venomous, amin po ba, na ahas sa buong mundo. Ulupong. Black po yun. Amin po ba? Nung tinuklaw po siya, anong sabi ng mga tao? Masamang tao ito. Amin po ba? Kaya hindi pinaintulutan ng Diyos na mabuhay pa siya. Hintay na lang natin siya mamatay. Pero nung ginawa po ni Pablo, iminisik lang po niya yung ulupong na ahas sa kanyang kamay. Hinihintay nilang mangisay, hindi nangingisay. Bakit? Jesus Christ manifest in His life. Matindi ba ang problema ninyo? Malaki ba yung ulupong na tumarget sa iyo ngayon? Iwisik mo lang. Si Kristo ang magmamanifesto sa iyo. Di po ba, minsan may mga mananampalataya na lagi, ang laki ng problema ko, sister. Mas malaki pa sa church natin. Hallelujah. Yung mga kapatiran na pasan niya ang daigdig kasama ni Sharon Cuneta. Hallelujah. Pero hindi niya alam, mas malaki ang Diyos. We always hear, di ba? Lagi natin naririnig. Nakikita natin ang laki ng problema, pero hindi natin nakikita ang laki ng kapangyarihan ng Panginoon. Kasi natatakpan tayo ng problema eh. Yung mata natin, mas malaki yung problema. Hallelujah. Pero hindi natin alam. Hallelujah. Kaya nga, nung nakita po nung sinabi ni Propeta Elias, tumanaw ka sa malayo. Ang nakita nung alipin, sabi niya, meron na pong ulap na kasing laki ng kamao. O yan ay ulan. Sabi mo sa amo mo, sumilong na at yan ay malakas na ulan. Alam niyo po yung alipin, hindi naniniwala kasi kasing laki lang ng kamao. Pero tandaan po natin, kapag malayo pa, maliit lang talaga. Pero pag lumapit siya sa atin, mas malaki pala. Amen? Kaya kung minsan, tinitignan natin ang Panginoon, ang liit-liit lang niya. Pero sa totoo lang, sobrang laki niya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay napakalaki. Hallelujah. Kaya, miracles, signs and wonders will manifest to those people who believe. Amen? To those people who believe. Number 2, what is the second lesson? Miracles must be confirmed the Word. Amen po ba? Yung mga kung gusto natin ng signs and wonders sa buhay ng basa ating katulad ni Simon, it should be confirmed in the Word, by the Word, and through the Word. Tignan po natin para maintindihan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 2, verse 3 hanggang 4. Hebreo kabanatang 2, talatang 3 hanggang 4. Paano makatatanan tayo kung ating pababayaan ng ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng makanakarinig na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at sa ganang kapangyarihan at na makaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Ang sabi po dito, paano daw natin mararanasan ang mga tanda at kababalagan if we do not believe in the Word? Remember, nothing is impossible to those believe in the Word. Amen? Walang bagay na imposible sa mga taong naniniwala sa sinabi ng salita ng Diyos. That's why it's always confirmed by the Word and through the Word and in the Word.
Kaya sabi doon, ang ipinapakausap ko doon sa Hebrews chapter 2, makinig tayo kasi napahamak, sabi niya doon eh. Kapag babasahin natin yung mga talata na yon, napahamak ang bayan ng Diyos dahil narinig nila, pero hindi nila tinupad. Kaya kapag tayo po, tinatagap natin ang salita ng Diyos, napapakinggan natin ang salita ng Diyos, katulad ngayon sa gabing ito, amin po ba? I think kay Simon, hindi pa po siya ganun kalalim. Amen? Hallelujah. Masasabi kong bubut pa, baguhan pa lang siya, kahit na sabihin natin manggagawa na siya, pero baguhan pa lang siya. Sa pananampalataya, maaring kulang pa. Pero tayo, marami na tayo napakinggang salita ng Diyos, and the only thing that we should do to that word of God is to hold on to it. Panghawakan yung salita ng Diyos. Amen. Pag nakipakinggan natin yung salita ng Diyos, it's really impossible. Alam niyo po, kasi tayo po mga tao, limited tayo yung kaalaman natin, yung karunungan natin, it's only limited. That's why, when we are hearing the Word of God, dumadating sa pagkakataon, nagkakaroon tayo ng double-sided mind. Totoo kaya? Mangyayari kaya? Kasi imposible eh. Tama ba? Yung, kumbaga, kung titingnan po natin, napakinggan natin, pero katulad tayo ni Simon eh, yung meron tayong dati. Amin po ba? At hinihalo natin yon, nahihirapan tayo. Nahihirapan magmanifesto yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Ayaw nating pagkatiwalaan ng salita ng Panginoon. Bilang patunay sa atin, sinabi ng salita ng Diyos, napahamak ang bayan ng Diyos nung hindi sila nakinig sa kapahayagan ng Panginoon. Before, the angels, di ba ang ginagamit ng Panginoon para magpahayag sa bayan ng Diyos? Angel. Pero ngayon, sino ang ginagamit para magpahayag ng salita ng Diyos? Sino? Kung dati po, angel ang nagpapahayag ng salita ng Diyos sa bayang Israel, ngayon, sino po ang nagpapahayag ng salita ng Diyos? Sino po? Sino po? Si Pastor? Hindi po. Si Jesucristo. Sabi doon sa Hebrews chapter 1, sa huling araw, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para magpahayag sa atin ng kanyang salita. Oo, kami po ang nagsasalita, pero yung salita na binabagit namin sa inyo, hindi ko salita. Salita ito ng anak. Kaya, ang nagpapahayag pa rin sa atin, ay ang anak, hindi tayo. Hallelujah. Kasi kung tayo lang nagpapahayag, mahirap paniwalaan ng mga tao. Amen? Mahirap paniwalaan ng tao. Kaya sabi ni Pablo sa Tesalonia, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat tinanggap niyong salita ng Diyos bilang salita ng Diyos at hindi bilang salita ng tao. Hallelujah. That's why we need to hear. Amen. Yan yung problema kay Simon at that time. Amen po ba? Hindi niya kino-confirm yung salita ng Diyos. Amen. Kaya nahihirapan siya. Kaya akala niya pwede niyang bilhin. Amen po ba? But the word will confirm. Tingnan niyo po, Judas. Verse 3. Isang chapter lang po yan. Kaya Jude, verse 3. Sabay-sabay. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Jude, sabi niya doon, nasulat na eh. Amen po ba? Yung kaligtasan ng bawat isa sa inyo, sabi niya, nasulat na. But, I will still teach you. Hallelujah. So, ibig sabihin, si Judas, amen po ba, yung ipinapangaral niya, it was confirmation of the Word of God that was being written. Nasulat na eh. Katulad din po sa buhay ng basa, ano ba yung pinapag-aralan natin ngayon? All that was written. Amin po ba? Di po ba sabi ng Catholic, we need to change the Bible. Sabi ng mga Catholic priests, we need to change the Bible because the Bible is already finished. We need to make our own. Sabi nila, kailangan natin gumawa ng sarili nating sulat. Pero naniniwala tayo, sapat na ang salita ng Diyos na naisulat. Hallelujah. Kaya nga po, kung titingnan po natin, all the things that we are studying, lahat ng pinapag-aralan natin, every Lord's Day, every Bible study,
It is already written word. Anong kailangan na lang natin? Hindi lang ito pakinggan, kundi ating tanggapin. Because it was written for us. Kaya i-confirm nating mabuti. Hallelujah. I-confirm natin yung sarili natin. Sumusunod ba tayo sa salita ng Diyos o hindi? Halimbawa po, Pastor, bakit po mananampalataya ako, may karamdaman ako? Masasabi ko po bang wala akong pananampalataya dahil may karamdaman ako? Sa tingin niyo po, lahat na may karamdaman, wala bang pananampalataya? Wrong. Hindi po. Kasi tignan niyo po, 2 Timothy chapter 4, verse 20. Ikalawang Timoteo, kabanatang 4, talatang 20, sabi ito, si Erasto ay natira sa Corinto, datapwas si Trofimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Tingnan niyo po mga minamahal ko, sino po ba si Trofimo? Si Trofimo po ay isang manggagawa ng Panginoon. Hallelujah. Pero sabi ito, meron din siyang karamdaman. Sino pa po yung may mga karamdaman sa Bible? Si Pablo. 3 beses niyang ipinanalangin. Amen po ba? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ang biyaya ko'y sapat sa iyo. My grace is sufficient for you. Kaya kahit na may karamdaman ka, ibig sabihin, wag nating baliwalain, Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Ano man ang nangyayari sa buhay ng basta, whether it is negative, basta sabi natin negative, it doesn't mean you don't have faith. Pero hayaan mo na sa pamagitan ng iyong karanasan, magmanifesto pa rin ang salita ng Diyos. Pag sinabing magmanifesto ang salita ng Diyos, kahit na ganitong kalalagayan ko, mananatili pa rin ako mananampalataya sa Panginoon. Because time will come, tandaan po natin, pagdating ng araw, lahat ng karamdaman natin mawawala. Amen? Di ba sabi, papawiin ang lahat ng karamdaman, ang dalamhati, ang pagluha, kung tayo makakasama ng Panginoon doon sa kanyang kaharian, amen po ba, lakas, sigla, amen po ba, ganda, ay patuloy na mararanasan ng mga taong nananampalataya sa Kanya. The only thing that we should do is remain believing in the Word of God. Sabi nga po natin, oh my soul, believe in the Word of God. Oh my soul, believe in the Word of God. Oh my soul, believe in the Word of God. Oh my soul, believe in the Word of God. Hallelujah! Gifts is given by the Holy Spirit. Sa totoo lang po, nung nagkakaroon tayo ng youth camp, maganda rin ang youth camp natin because why? We explain to our campers that the most important thing is fruits of the Holy Spirit. Pero sa ibang mga church, totoo po, kapag nangangaral po sila, lagi po nilang ipinapakita yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, Banyaga man o mga Filipino, kapag nangangaral sila, they always try to manifest power, kapangyarihan, amen po ba? Pinapalitaw nila sa kanilang mga miyembro na sila'y makapangyarihan. Pero alam niyo po ba na yung mga halos mga pastor na merong nagmamanifestong kapangyarihan, naniningil po sila. Hindi po lang halata kung paano sila maningil, pero kung maningil sila sa pamagitan ng offering and tithes. At sinasabi nila na ikaw hindi ka pagpapalain ng Diyos kung hindi ka magta-tithes and offering. Kaya yung mga miyembro, sobrang mag-tithes, sobrang mag-offering. Hallelujah, kasi gusto nilang pagpalain sila. Sa totoo lang po, hindi naman kailangan ng Panginoon ng marami ang ibibigay mo. Ang gustong ng Diyos na ibigay mo, pagdating sa offering, may kagalakan. Pagdating sa tithes, tapat. Hindi sobra. Hindi kailangan ng Diyos ng sobra-sobra. Pero ang gusto ng Diyos, kung magbibigay ka ng offering, may kagalakan. Magkano man yan, basta ibigay mo yan na may galak. Kapag sinabing tithes, tapat. Kung ang tithes mo ay 10 piso lang, hindi kailangan ng Panginoong Diyos ng 20. Hallelujah. Ngayon, kung magbibigay ka ng 20, siyempre matutuwa sa iyo ang Diyos. Amen? Kasi mas higit pa yung ibinigay mo. Hallelujah. Pero ang hinihingi lang sa atin ng Panginoon, yung tapat pagdating sa tithes. Hallelujah. Amen? That's the only thing. Pero alam niyo po ba na
minsan kahit dun sa tapat na maliit, hindi natin magawa. Paano hihingi ang Panginoon na mas malaki? Dun sa maliit nga lang, hindi ka makapagbigay, hihingi pa siya ng malaki. Hallelujah? Diba? That is true. Tayo mga tao, minsan nakala natin, ang Diyos, parang siya yung parang inaano natin na hinihingi ang Panginoon. Hindi kailangan humingi ang Panginoon. Kasi lahat ng meron tayo, Kanya yan. Kaya karapat-dapat tayo mag-offering Kasi kung ano man ang meron ka, hindi sa'yo yan. Pinahiram lang sa'yo. Tinitingnan nga lang ng Panginoon kung marunong kang magsauli. Amen? Pero tignan niyo po ang Diyos, kapag nagbigay tayo, sobra siya kung magbigay din. Patutunayan sa atin ng Panginoon, kapag nagbigay tayo, hindi mo na alam kung paano mo bibilangin yung ibibigay ng Diyos sa'yo. Pag nagbigay ka ng tithes, pag nagbigay ka ng ikapu, napapatunayan sa sarili mo, right, God is really good. Natutuyuan ang lahat ng balon, pero yung balon mo hindi natutuyo. Amen? Totoo lang. Kapag natutuyuan ka ng balon, may problema sa'yo. Alam niyo na po ang gusto kong ibig sabihin pag sinabing balon. Amen? Yung balon ng... Amen? Kapag tinignan na yung wallet mo, amen po ba? Kapag may piso yan, ibig sabihin pinagpala ka pa rin kasi may piso pa siya. Hallelujah? Amen? Sino may piso dito magsabi ng amen? Yung mga walang piso may problema sa'yo. Yung pinakamababa na ang hiningi ang inano ko Hallelujah. Kung wala kang piso ngayon, may problema sa'yo. Hallelujah. Kaya, nais ng Panginoon, mapatunayan natin. Di ba? Alam niyo po, kapag tinignan natin ang Israel, di ba, naghukay sila ng balon, kinuha ng kaaway. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pabayaan niyo na sa kanila yung balon. Maghukay na lang kayo ng iba. Naghukay na naman sila, kinuha na naman ang kaaway. Ang nakakatuwa sa mga Israelita, kapag naghukay sila ng mga balon, laging may tubig. Kayo po ba, pag naghuhukay kayo, may tubig o wala? Pag walang tubig yung nahuhukay nyo, may problema sa inyo. Hallelujah. Kasi ang anak ng Diyos, hindi pinababayaan ng Panginoon. Hallelujah. Baka naman pagdating nyo sa bahay nyo, maghukay na kayo Hindi ko po kayo. Pag sinabing balon, something that, di ba? Yung, amen. Tignan nyo mabuti. Na kapag may binuksan, sabi nga ng Panginoon, kapag binuksan ng Diyos, ang Diyos ang nagbukas, hindi ito masasarahan ng kahit sino. Kapag ito'y sinarhan ng Panginoon, hindi rin ito mabubuksan ng kahit sino. Hallelujah! Amen? Kaya ngayon, tiyakin natin, maghuhukay ako ng balon. Ibig sabihin, it means, I will cultivate the things. Amen po ba? Halukayin ko yung sarili ko. Amen po ba? Once na nagbasa ko ng salita ng Diyos, hukayin ko yung sarili ko, naintindihan ko ba ito? Ngayon, kung binabasa mo na hindi mo pa rin naintindihan, may problema sa'yo. Kasi naniniwala ako na once na binasa mo ang salita ng Diyos, and then when you read the Word of God by the Holy Spirit, God will let you to understand all these things. Ang Panginoon na magpapaunawa sa'yo ng lahat ng bagay. Di ba sabi niya nga, I will give my words to your lips. Anong sabi ni Pablo? Hindi malayo sa'yo ang salita. Nasa iyo, labi, nasa iyo, puso. Kapag anak ka ng Diyos, hindi malayo sa iyo ang salita. Amen? Amen, sister. Narinig ko si sister. Tag dito. Ang pangalan mo? Sister niya. Sister niya, narinig ko siya mag-amen. Di ba totoo yun Kahit sino pwedeng gamiting mangaral ng salita ng Diyos. Because the Word is not afar from you. The Word of God is in your lips, and the Word of God is in your heart. Kaya kapag binuksan mo yung salita ng Diyos, pwede ka nang mangaral. Bakit? Hindi naman ikaw ang mangangaral Ang mangangaral ay ang Panginoon para sa iyo. So we need to learn. Amen po ba? Kailangan natin matutunan yon. Hallelujah. Tandaan po natin, the most important thing is love. Diba? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13, you can give your wealth. Pwede mong ibigay yung treasure mo, yung kayamanan mo sa tao. Pero kung wala namang pag-ibig, wala rin.
Hallelujah. So, kapag nagbigay po kayo ng, bawa, kung nagbibigay po kayo ng ulam, kailangan may pag-ibig. Amen? Kung nagbibigay kayo ng tubig, nagbibigay ka nga ng soft drinks na may yelo, pero napakainit. Yung napakainit ng yung parang, amen, naintindihan niyo po ako na binigay mo nga yung soft drinks pero halos matapon na, yan, sa'yo na. Yun, yung sinasabi ko mainit na soft drinks. Hallelujah. Yung parang, amen po ba, hindi mo maramdaman yung lamig ng soft drinks kasi masakit ang loob nung nagbigay sa'yo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Naalala ko tuloy si Ate Mercy. Sabi niya, Pastor, ayokong pamigay yung mga chocolate namin kasi expired. O kasi totoo nga naman, di ba? Magbibigay ka na rin lang. Kung expired na, wag mo na ipamigay. Baka ikasakit pa ng tiyan ng pamimigay mo. Hallelujah. Amen? Hallelujah. O kaya bakit ibinibigay mo yung ulam mo sa rep? Kasi expired na rin. Amen. Sabi nga nila, meron po akong naging membro sa Aurora. Paano daw kayo nagbibigay ng ulam? Yung natira o bago kayo kumain? Wow! Yan gusto ko sa inyo yung bago kayo kumain. Sabi sa akin incheck. Yung incheck po yun Chinese po siya. Sabi niya, alam mo Pastor, sabi niya. Kasi yung Chinese po na yon, hindi po talaga siya dating mananampalataya. Galit po siya sa mga pastor. Pero sabi sa akin nung naging miyembro namin, namatay na po kasi yon. Sabi sa akin nung Chinese na miyembro na yon, alam mo pastor, kayong mga born again Christian, hindi naman ako sabi niya. Pero ang masakit kasi sa inyo, sabi niya, kung kakain na kayo, doon pala kayo mananalangin. Tama? Kasi sabi niya, tingnan mo, sabi niya, paano kung halimbawa ako naunang kumain, hindi ako nag-pray, tapos ikaw kumain, nag-pray ka. Yung pagkain, pinag-pray mo lang sa'yo. Yung naunang kumain, hindi na pag-pray, sabi niya. Kami, sabi niya, sa amin sa Chinese, sabi niya, habang iluluto pa lang namin, pinag-pray na namin. Tanong, ginagawa ba niya yan? Hindi. Amen? Totoo kasi totoo nangyayari. Pagkakain na tayo, doon pa lang tayo magpe-pray. Tama? Hallelujah. Hindi pala. Kailangan, sabi ko, nag-get ko na yon na kailangan habang niluluto mo pa lang siya, pagpe-pray mo na. Para kung kakain ng anak mo na tamad mag-prayer, na pag-pray mo na. Hallelujah! Amen? Lord, kayo na po bahala sa pagkain to. Salamat, Panginoon. Tama. Manggagawa, aminin natin, hindi natin ginagawa yan, di ba? Minsan nga, yung kinakain lang natin ang pinagpe-pray natin, ay, nakalimutan mo pa. Hallelujah. So these things, sabi niya nga po doon, we need to offer it. Kaya kung magbibigay po daw kayo ng ulam sa kapitbahay, hindi pa dapat kayo kumakain. Yun daw ang pagbibigay na may pag-ibig. Wow! Amen? Yung hindi mo pa tinatch. Hallelujah. Bago mo ibigay, kailangan hindi mo pa siya itinatouch. Siya pa yung unang kakain, yun daw ang may pag-ibig. Kaya ba? Kaya? Hallelujah. Parang ang hirap, no? Yung parang, dali, akin to Kailangan ako muna bago siya. Amen? Pero hindi pala. Kapag nagbibigay po tayo, bago ka kumain, ipamigay mo muna. Sana maging Simon tayo. Matuto tayo. At sinabi po ni Simon, sabi niya, ipanalangin niyo ako na hindi ako humantong sa anumang mga bagay na sinabi ninyo. Hallelujah. Nawa, sa gabing ito, yung nakikita natin, we learn from the lesson. Amen? Lesson learned. Yung buhay po natin, amin po ba, yung mga bagay na hindi natin naunawaan, yung mga bagay na hindi natin naiintindihan, yung mga bagay na alam po natin, ang hirap nating unawain, pinaunawa sa atin ng Panginoon. Do not let that old self manifest in you. Amen? Huwag niyo hayaang magmanifesto yung old self. Hayaan niyo ang magmanifesto sa inyo ay bagong pagkatao. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos. God is good! Hallelujah! Diyos ay mabuti. Kaya nga, si Simon, amin po ba, natuwa ako sa kanya dahil pagkatapos na siya ni-review, pagkatapos na narinig niya ang salita ng Diyos, natuto siya. Ang tanong, natuto po ba kayo sa gabing ito? Amen. Bukas ng umaga, pag nagluto kayo at kung magbibigay kayo ng ulam, bago ninyo kainin,
mamigay na kayo. Tama ba? Hallelujah! Alam ko na gagawin ko ngayon. Amen. It's really very hard. Amen po ba? Napakahirap. Pero, dahil ito ang tinuturo ng Panginoon sa atin, magagawa natin. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. We have learned from our lesson, Panginoong Diyos. Tunay nga po, Ama, na nakita namin ang sarili namin kay Simon. Minsan, Panginoong Diyos, narito kami sa iglesia, pero ang aming pamumuhay at ang aming pong mga sarili, Panginoong Diyos, ay namumuhay pa rin ayon sa dati naming pagkatao. But thank you, Lord, for rebuking us. And thank you, Lord, for teaching us, Lord, through your way, sa pamamagitan ko ng iyong mga salita. At naniniwala ko, mga kapatiran ko na nakinig ng mga salita mo, Panginoong Diyos, ay titibay sa pamamagitan ng katotohanan ipinahayag mo sa amin. Like Simon, Panginoong Diyos, ituwid mo ang aming mga puso upang hindi kami humantong, Panginoong Diyos, sa mga kasalanan na binabanggit ng iyong mga salita. Help us to confirm everything, O Lord God, in our lives through the Word of God. At hayaan mong matuto kaming makinig, matuto kaming sumunod, at matuto kaming gumawa ayon sa iyong dakilang kalooban. Pagpalain mo ang bawat sato sa amin, Panginoong Diyos, hirap man namin pakinggan, hirap man namin unawain, hirap man namin tanggapin, Panginoong Diyos. Pero dahil ito yung mga salita mo, hayaan mo ito ang magmanifesto sa buhay ng bawat sa amin. Father God, naniniwala kami, Panginoon, na bawat natututunan namin, bawat inihahayag mo sa amin, ay magiging kalakasan at katibayan ng aming pananampalataya. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at paglalhatid. At ingatan mo ang lahat ng mga salitang ito na aming napapakinggan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you. See you on Lord's Day.